Yun, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags. Ano kung nasan man kayong araw na to, no? Sa loob ng 5 araw, no? Wala na tayong saklay mga kainags, ano? Which is masayang-masaya naman tayo kahit papaano. Yan. Ayan, no? Wow. Ito na. Nawawala na yung pamamaga ng pako. At syempre, ito, nakakapaglakad-lakad na tayo. Tuloy na naman ang lakwatsa. Yan. Winter, Spring. summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magpapainit muna ako dito sa araw mga kainags, ano? Tambay lang tayo sa harapan ng bahay natin. Siguro mga 15 minutes lang. Yan, habang nagpapaaraw kay Haring Araw. Yung puno natin, no? Lumalabas na yung mga dahon, no? Wow. Kapansin nyo ba? Yan yun. Nagpa-pop up na yung mga dahon, ano? Tapos, doon banda, ayun, no? Nagpapalit na ng shingles ng bubong. Ayan, no? Wow, maganda na kasi yung panahon natin, ano? At hindi nag-uulan. Pasok na tayo. Naka 20 minutes ako dito sa labas. Nagpapaaraw. Yung mga aso natin, no? Nagsa-sunbathing din. Ang tagal din kasing hindi nakalabas ng bahay mula nung nag-winter, ano? Sarap talagang maglakad ng walang saklay, mga kainags, ano? Yung bang talagang malayang-malaya ka. Kaya naalala ko yung sinasabi sa akin dati ni Mr. Accountant, yung pangatlong kapatid ko, no? Walking is freedom. Parang ganun, sarap, no? Oo nga, no? Kasi syempre pag nakakapaglakad ka, freedom ka, free. Hindi yung nakaupo lang at gumagamit ka ng tungkod, no? Okay? Sarap talaga, oh. Tsaka ito, pinapractice ko na nga, no? Parang no? Parang gusto ko ulit sumayaw, no? I wanna be sex bomb. Pwede na akong sumayaw ulit, mga kainas, no? Baka lalong sumakit yung paa ko, ha? Baka bumalik, ano? Hindi, natutuwa lang ako, mga kainas, no? Kasi syempre, tingnan nyo, no? Makalipas ang 4 na araw, 5 araw, eto, at nakapaglakad na po tayo ng maayos kahit pa paano. Medyo paika-ika lang ng konti, pero wala na po tayong nararamdamang sakit. Kumbaga, merong naiwan Alam nyo yung naiwan? Yung bang papaalis ng sakit na merong naiwan ng mga marka pa na pag dumaan ng mga araw ay hihilom. Mga ganon. Kung hindi nyo alam yung sinasabi ko na merong naiwan, kumbaga parang ano lang yan Halimbawa, di ba, nautot kayo, umutot kayo, di ba? Pag utot nyo, pag tinignan nyo yung salong, nyo, yung brick or yung di ba makikita nyo parang may kulay dilaw? So yun mga kainis, parang naging filter. Yung filter, di ba, nakikita nyo pag nanigarilyo kayo, yung filter, di ba, na sigarilyo, makikita nyo yung mga itim-itim, di ba, dahil sa nicotine. So parang ganun mga kainis, Yan, pagka umutot ka, minsan yan, sobrang utot ka ng utot, pag tingin mo doon sa brick mo, di ba, kulay dilaw. Or minsan may kasama pang yung tinatawag na igit. Ay, hirap. Tuwan-tuwan tarantado, no? Ayos na kasi yung paa, ang hihira. Malaya na uli si Inags. Malayang-malaya na! Yan. Siyempre, saya natin mga ka-Inags, Sex bomb, sex bomb, sex bomb. I wanna be sex bomb. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Hindi, meron pang konting naiwan, mga kainis, inaalalayan ko pa pero ayos na. Wala na yung sobrang sakit na nararamdaman natin. Kumbaga, konting warm up lang to para yung dugo ay dumaloy talaga doon sa mga namamagang ugat. Diba, mga kainis, Oh. Ay, salamat, Panginoon, Jesucristo. Oh. Yan. Pero ngayon, pwede naman ako magtrabaho ngayon, mga kainis, Pwede akong pumasok ngayon. Kaya ko na naman, Kaya lang, sabi ko, hindi na, didiretso ko na. Para, may bumubulong. Siyempre, meron tayong benefits na, na pwede kang tumawag sa trabaho mo, kahit na hindi ka magtrabaho, bayad ka. O, di ba? Kaya, eto, siyempre, pahinga natin talagang lubusang pahinga natin yung ating nararamdaman para, di ba? Para sa ating health, di ba? Tsaka gamitin natin yung benefits natin sa mga company natin, di ba? Sayang naman yung benepisyo natin sa company natin kung hindi natin gagamitin, di ba? Pero kung wala tayong benepisyo na naka-call si ka tapos hindi ka bayad, abay papasok ako, mga kainis, Siyempre, kailangan natin yan,
Di ba, katulad sa nung nagtrabaho ko sa AMW, nagtrabaho ko sa Boston Pizza. So, wala namang benefits yung mga worker dyan eh. Hindi naman lahat, ano? Kasi ako, yung napuntahan ko, wala talagang benefits na kapag ikaw ay umabsent sa trabaho mo, wala kang bayad. Di ba? Kaya pagka may sakit ka, especially pagka nung nakarang temporary foreign worker ako, kahit may sakit ako nun, ika-ika ako, pumapasok ako nun. Kasi syempre, sayang yung top 20 kikitain, mga kainis, ano? Kaya naman nakatayo, kaya naman eh. Pero syempre, pag hindi na kaya, ayun talaga. Pero ngayon, kaya ko na, kaya lang, I wanna use my benefits in my company. You know? Yeah. Linisan na natin tong ano natin. Itong salamin. Para naman maganda tingnan mula rito sa loob ng bahay, maganda tingnan yung labas natin. Kasi madumi na. Yung mga aso kasi natin, syempre, pag may mga nakikitang tao sa labas, hindi maiwasang hindi mahawakan nila yung yung salamin. Grabe, tagal na ng salamin na to, mga kainis. Hindi pa napapalitan to, siguro mula nung original na naikabit. Kaya tingnan nyo naman yung style, ang lapad niya. Hindi na katulad ng ibang mga bintana ngayon. Yun yung mga katulad sa kapitbahay natin. Kung napapansin nyo yung mga bintana ng kapitbahay natin, mga bago na yan. Diba? Yung bintana natin, original to. Since 1957 pa yata, no? Kasi ito yung taon, yung 1957, na ginawa tong bahay natin, na inutang sa bangko. Biro mo, 1957, tagal na, no? Matanda pa sa akin tong bintana na to. Yan. Para maganda tingnan yung labas natin pagkasakaling sisilip tayo. Wow, linis, kitang-kita. Dito naman tayo sa labas, mga kainags, Tapos na yung sa loob. Yan. May panlinis tayo, panlabas. Panalo. Salamat naman at nakalabas-labas na tayo ng walang tungkod. Teka muna, ayusin muna natin tong ating punalahan lang natin. Since na pwede na tayong maglakad-lakad, mga kainags, labas muna tayo kasi matagal na ako hindi nakakalabas eh. Mahigit 5 araw na yata, Tsaka hindi ko na napapaandar tong truck ko eh. Kailangan ko na ipaandarin. Buti nga umandar pa Papatakbuhin ko lang. Na-miss ko eh. Yan, sarap talaga masarap talaga maglakad nung walang saklay, mga kainags, Yung bang normal ka, sarap ng pakiramdam eh, Tara na nga. Grabe, ang ganda ng araw natin ngayon. Ramdam ko yung init. Sarap talaga gumala. Hi, freedom, freedom. Maraming salamat. Naalala niyo ba yung palabas nung Braveheart? 'Di ba merong isinigaw si Mel Gibson doon, sabi niya, freedom! Yan. Sarap talaga maging malaya. Hi, salamat Panginoon. Natapos rin. Sana wag nang bumalik ang gout. Ito na yung harapan natin ngayon, mga kainay. Naku po, ang ganda. So, nakagala na tayo. Sarap. Naglakad-lakad lang ako dito ng konti. Warm up lang. At nilalasap ko yung pagiging malaya sa dalawang tungkod na dala-dala natin. Ang sarap ng tawa ko Ay, ang bilis matapos ng bubungan doon, Kung nakapansin nyo, yung bubong na ginagawa, Ayun, tapos na, Ayun. Bilis. Ay, salamat. Pero hindi ko pa masyadong ginala or nilakad yung pa ako gawa ng baka mabinat. Hindi pa naman siya ganun talaga ka 100% na heal. Pero kahit pa paano, syempre, di ba, mga kainis, Ang saya ko na talaga ngayon, grabe. Makakapasok na ako sa trabaho. Yan. Hindi na ako magpa-file ng short-term leave. Salamat naman. Sobrang saya. Yung tawa ko, abot hanggang kabilang tenga, Ganun, Sa sobrang saya. Ay, salamat, Lord. Ayun, yung mga aso natin, ayun, nag-i-enjoy. Asan yung isa? Salamat, excuse me po. Yan, so kaya ko naman nasabi na gusto ko mag-file sana ng short-term leave, mga kainags, nung mga nakarang araw. Kasi may mga kakilala rin ako na hindi humuhupa yung gout nila. So, naikwento nila sa akin, nag-file sila ng short-term leave para daw maipahinga nila yung kanilang mga paa.
So yun, ganun na nangyari. So ako naman, awa naman ng Panginoon kasi may mga history din naman ako na talagang pag nagkaroon ako ng ganito, yung gout sa heel, sa heel, no? Sa sakong. Mga 3 araw, 4 na araw, yan. Yan yung mga araw na pag pang-apat na nawawala na yung yung sakit, yung humuhupa na yung pamamaga at nababawasan na yung sakit. Mga pang 5 days, nandiyan na yung healing process na siya. So, gano'n naman. So, hindi naman siya inaabot ng mga 1 linggo. Naku, wag naman sana. Wag naman sana. Yun. Kaya, grabe. Hirap talaga ng ganito. Hindi ko nga alam kung ito ba ay dahil sa pagkain or sa madalas kong paglalakad o laging nakatayo o gawa ng trabaho. Pero nung nagpakuha nga ako ng dugo, nakita naman sa dugo ko na mataas daw yung uric acid level ko. Kaya sabi ng doktor, ito daw yung cost. Pero minsan naman, pag umiiwas naman ako sa mga pagkaing bawal, tapos umiinom naman ako maraming tubig, may maintenance naman ako, napapansin ko, umaano pa rin siya, sumusumpong pa rin, kaya iniisip ko, baka ito dahil sa sobrang tayo. Siyempre, nagkakaedad na, no? Tsaka marami rin mga nagko-comment na mga nagtatrabaho sa mga nursing or medical industry, na mga subscribers, viewers natin, na sinasabi nila na nakukuha raw ito minsan sa sobrang tayo, sobrang lakad ng lakad, o yung mga sports activities natin, mga ganyan, kumbaga nakukuha niya. Doon daw na nai-stress daw yung paa. Kaya ganoon. Kaya iniisip ko nga baka hindi naman sa pagkain to eh. Kasi iniingatan ko na yung mga pagkain pinapasok ko sa katawan ko no? Pero nagkakaroon pa rin ng Pero marami rin naman nagsabi, ng mga nagko-comment, sabi nila, na kapag pumasok na raw ang gout sa dugo natin, hindi na raw mawawala yan forever na raw. Kaya lang dapat daw alagaan or maintenance, ganon. Grabe. So, pero anyway, magaling na siya ngayon. Salamat na lang tayo. Salamat sa Panginoon. Yung mga mga dahon ng puno, mga kainags, naglalabasan na, no? Ayan, wow. Ito, magiging payong natin yan pagka lumago na yung mga dahon. Mga sanga-sanga. Pag mainit na sa summer, dito tayo. 'Di ba nakita niyo naman sa mga previous vlogs natin 'yan, Nako po, hindi pantay yung namin, Ayun yung mga damo. Nako, mga dandelion, ayan na. Kailangan madamuhan ko na rin pala 'to. Magtatanim si Mahal na Reyna rito. Actually, may mga tinanim si Mahal na Reyna rito, tutubo yan. Every spring tumutubo. Ayan, Kung napapansin niyo yan. To, yan, Yan. Marami pa dyan Tutubo na lang yan, basta susulpot na lang yan. Sumusulpot yun pag spring Pero dadamuhan ko muna to. Dito tayo sa parang gusto ko lumabas Tama. Sarap maging malaya. Malaya mga kainis, sarap maging malaya talaga Freedom is walking. Walking is freedom. Yan. Ang bihira. Maraming salamat sa mga comments nyo nga pala Sobrang na-appreciate ko po, thank you. Wow, tsaka medyo mahangin ngayon mga kainags Mahangin ngayon pero masarap yung hangin. Ito dito lang tayo. Naku, punong-puno dati ng snow dito Hirap na hirap akong dumaan dati dito. Nako, yung raspberries ng kapitbahay natin, ayan na. Mga raspberries yan, di ba? Doon sa mga hindi nakakaalam, lumalabas po yung mga bunga ng raspberries doon sa bakuran ng kapitbahay natin. Tapos yung mga lumalabas na mga bunga ng raspberries sa kapitbahay, medyo pag dumadaan ako dyan, pumipitas-pitas ako. Ay, hindi pala pumipitas-pitas. Mali pala yon. Baka i-correct ako ng mga mga basher natin. Pumipitik-pitik pala. Mga ilang piraso lang naman. Hindi, alam ng kapitbahay yan na kumukuha ako. Actually, sila nga yung nagsasabi sa akin na pag may mga lumalabas na raspberries dyan, kunin mo lang inags kasi sayang. Meron kaming good relation ng kapitbahay ko. Tsaka binibigyan ko ng pizza yan. Bago ko pumitik nung mga raspberries nila, magpapaalam muna ako. Tapos bibigyan ko muna sila ng pizza, sasabihin ko, pizza for you. Tapos sabihin ko sa kanila, pwede bang yung mga lumalabas na raspberries sa bakuran nyo, pwede bang kunin ko? O sige, walang problema kung kunin mo lang yun, nasasayang, sabi naman nila. Yan. Kaya sa mga susunod na mga vlogs ko na makikita nyo na tumitira-tira ako ng mga raspberries sa bakuran ng sa labas ng bakuran ng kapitbahay natin. Meron pong permiso mula sa kanila. Cloves tea. By the way, umorder nga rin pala ako ng turmeric tea sa Amazon, mga kainags, $25 siya.
Parang 4 na buwan ko siyang magagamit. 120 tea bags. Diba? So, buti na lang meron sa Amazon. So, tapos yun nga pala mga kainis, ano? Nung nakaraang meron nga akong gout na hindi ako makalakad, masakit yung paa ko. Nabanggit ko naman, 'di ba, yung depression, yung naiinggit ako sa mga nakikita ko naglalakad sa kalsada. So malaking tulong din talaga yung andito si Mahal na Reyna kasi syempre para nakakabawas ng yung kalungkutan, 'di ba, kapag kausap ko siya. Ganun pala talaga siguro kapag may mga kapansanang tao. Kaya pala dinadalaw sa ospital or yung merong nagbabantay sa ospital para may makausap, merong makapitan, yung mga may sakit, yung may mga kapansanan. Kasi isa rin yun sa mga nakakatulong para madaling maka-recover yung mga may sakit, Kasi yun yung naramdaman ko pagka nandito si Mahal na Reyna, kausap ko siya, tapos inaasikaso niya ako. Ang sarap ng pakiramdam ko, para bang, alam niyo yung lalong tumindi yung kapit ng pagmamahal ko kay Mahal na Reyna. Yan. Nako, hindi na naman maniniwala asawa ko nito. So yun, ganon. So ganon pala. Kaya gusto mo nang may kausap, gusto mo nang may kasama, pag may kapansanan ka o meron kang nararamdamang hindi maganda, may karamay ka, yun yung naramdaman ko dati. Nag-celebrate kami ng Mother's Day, mga kainags, Eto, pero hindi ako kumain ito kasi iniiwasan ko yung mga matatamis. Yan, lagay natin sa dito sa fridge. Nako po, yan, nakalagay natin dito. Ito, yan ang mga ulam ko ngayon, daing. Happy Mother's Day. Oo nga, pinakita ko na nga yung cake So yun mga kainags, Hindi ko na i-vlog. Nag-celebrate kami rito kasama si Mahal na Reyna ng kaarawan ng mga nanay. Yan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Etong pa ako ngayon, mga kainags, Ito na yung pa ako. Wow, naka-short na tayo ngayon, Ayos-ayos na. Binabad ko uli sa binabad ko sa Epsom salt na merong maligamgam na tubig. Medyo medyo namumula-mulang na mga magapa, Pero hindi na siya masakit. Hindi na siya masakit. Yeah. So by the way, maraming salamat uli sa comment, mga kainags. Thank you very much. So hanggang dito lang po yung vlog ko. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. At maraming salamat po. Hanggang sa muli.